Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find our friends so faith? All our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Low battery. Please charge. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.
Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Tayo po ay dumako sa ating pong pag-recite ng Apostles' Creed. Sabay-sabay po nating i-recite ang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay nasa serye po ng thematic sermon of the Bible. Ang 66 book of the Bible, we have 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. Natapos na po natin ang the law o tinatawag nating Torah or Pentateuch na binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At tayo po ay nasa history o kasaysayan ng bansang Israel na sila po ay nakapasok na ng Promised Land at napag-aralan po natin si Joshua, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon at ang kanyang sambahayan. At ganoon din naman ang Judges ay larawan ng pagliligtas ng Diyos, pagdidisiplina, at 7 beses na paulit-ulit ng bansang Israel ay sakupin ng kanilang mga kaaway at sila ay iniligtas lagi ng Diyos. At sa tuwing sila ay magkakasala, ay pinasasakop sila ng Diyos sa kaaway. At kapag sila ay umiyak sa Panginoon, magpapadala ang Diyos ng mga hukom upang sila ay iligtas. So for 7 times around, yan ang nangyayari sa bansang Israel. At ngayon ay narito po tayo sa aklat ni Ruth. Okay? Ruth, the book of Ruth. Kung kayo po ay may Biblia, ay maaaring buksan po ninyo sa chapter 1, verse 16. Ito po ang ating key verse na tatalakayin ngayong gabi. Okay? Ruth chapter 1, verse 16. Pero bago tayo po lumaot sa ating talata, ay tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos ang kanyang biyaya na maunawaan natin ang kanyang mensahe na tatalakayin natin ngayong gabi. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, ng aming pagsamba, aming dalangin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy kaming linisin at patuloy kaming punuin at ipaunawa sa amin ang mensahe na iyong dadalhin sa buhay ng bawat isa. Dinadalangin po namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang pagkilos mo, O Diyos. At ngayon po, Panginoon, namin dalangin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ipaunawa sa amin ang mensahe na aming mapapakinggan sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.
So kung kayo po may mga Biblia ang tangan na ngayon ay mangyari lamang pong buklatin po ninyo ang aklat ni Ruth. Ang panimula po natin dito, ay hindi ko na po nilagay dito sa screen, ay makikita po nyo ang background nito. Ano po? Ang kasaysayan po sa aklat na ito ay naganap sa magulong panahon sa aklat ng mga hukom. Si Ruth, na isang Moabita, ay nag-asawa ng isang Israelita. Nang mamatay ang kanyang asawa, ipinakita ni Ruth ang di pangkaraniwang katapatan at sa kanyang biyenan babae na si Naomi. Gayon din ang kanyang matibay na pagmamahal sa Diyos ng Israel na si Yahweh. Sa bandang huli, nag-asawa siya muli ng isa sa mga malapit na kamag-anak ni Naomi, si Boaz. Bunga ng muling pag-aasawang ito, si Ruth ay naging ninuno ni David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Ipinapakita ng mga kasaysayan sa aklat ng mga hukom ang kapahamakang nangyari nang tumalikod sa Diyos ang Israel. Ipinapakita naman sa aklat ni Ruth ang pagpapalang dumating sa isang dayuhang yumakap sa Diyos ng Israel at sa gayoy naging bahagi ng bayan ng Diyos. Kung kaya nga po dito sa ating verse na to, itong pinaka-key verse o tinatawag nating pinaka-tema ng aklat ni Ruth. Okay? At ito po ay ating babasahin ng kwento para manariwa sa atin kung ano nangyari dito po sa talatang ito. Okay? Alright. So, tinan po ninyo ang mapang ito na kung saan ay narito sa Moab. Okay? Dito po tumakbo nung panahon ng sabihin nating kaguluhan dun sa Bethlehem. At yung asawa ni Naomi at ang kanyang dalawang anak na kasama nila bilang pamilya ay pumunta sila dito sa Moab. At sa gayon ay lumipas ang maraming taon, ay mababasa po natin yung kwento para maging klaro sa atin kung ano nangyari, kung bakit sila bumalik ni Naomi at ni Ruth. Dahil si Ruth ay manugang lamang ni Naomi. Okay? At ito po yung kwento na ating matutunghayan. Sa chapter 1, verse 1. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Judah, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, namatay rin sina Malon at Kilion. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Medyo matindi po yung trahedya na nangyari kay Naomi. Ano po? Kasi namatay ang asawa niya at namatay pa rin yung kanyang dalawang anak. Sa verse 6, nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinakalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay, sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh
na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, "Hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan." Verse 11, sumagot si Naomi, "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako, para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong magkakaasawa pang muli, o kahit pa ngayong gabi ako'y mag-asawa, magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko na nais na madamay kayo sa aking kasawian." Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. At tinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Verse 15, sinabi ni Naomi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na." Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan, at ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalin tayo ng kamatayan." Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. "Hindi ba't si Naomi ito?" tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Naomi, "Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin na ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay." Iyan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ang anihan ng sibada. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay? So nakita po natin ang istorya na kung paano si Naomi at ang kanyang pamilya ay nakarating ng Moab, at kung paano rin sila bumalik ng Bethlehem. Dahil dito makikita natin nung mabalitaan ni Naomi na nagiging masagana na ang Juda, lalo na sa Bethlehem, ay nagbalik sila at kasama yung kanyang dalawang manugang. Subalit, si Ruth lang ang nakasama niya hanggang sila makauwi ng Bethlehem. At si Orpa ay umuwi na sa Moab. Okay? So, ito pong talatang 16 ay napakaganda po na pagbulay-bulayan po natin. Ano po? Ito po ay makikita natin ang mga prinsipyo at aral mula sa talatang ito sa kwento ni Naomi at Ruth. Tingnan niyo po yung verse 16. Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo." Okay? So ito ay nagpapahayag lamang na talagang si Ruth ay desidido na hindi iwan si Naomi na kanyang biyenan. "Hayaan ninyo akong sumama sa inyo.
Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, at ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. So ito yung tinatawag nating determination ni Ruth na para samahan yung kanyang biyenan. At dito natin makikita rin ang pagmamahal ng miyembro ng isang pamilya. At nakita natin ang kalungkutan, ang pigati na dinanas ni Naomi nang mawala yung kanyang asawa. And after 10 years, yun naman kanyang dalawang anak ang namatay. So matindi po ang kalungkutan ni Naomi. Subalit siya ay inaliw ng kanyang mga manugang. At sa ganun paraan ay medyo naiibsan ang kanyang kalungkutan. Pero napakalaking pigati, pagdurusa ang kanyang dinanas. Dahil babalik siya ng Bethlehem na walang kadala-dala. Naubos lahat ang kanyang pamilya. At yung kasama niyang miyembro ng pamilya ay mga sabit, kumbaga mga manugang, asawa ng kanyang mga anak. At dito sa talatang ito ay ating masisiyasat mga ilang katanungan at pagsusuri dito sa talatang ito at kwento na ating binasa. Okay? Ito po yung pinaka-highlight. Ang pangako ni Ruth na saan ka pupunta, pupunta ako. Saan ka titira, titira ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Ito po ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-ibig at katapatan sa ating mga ugnayan. Ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay ang pag-ibig at katapatan. At ito po ay nakita natin sa pagitan ni ni Ruth at ni Naomi. So kumbaga, sila lamang natira sa pamilya. At dito natin makikita ang mga ilang aral at prinsipyo na maaari nating may apply sa ating buhay at sa ating pamilya. Tingnan niyo po yung mga tanong pang-analysis. Ano ang implikasyon ng pangungusap na ito ni Ruth sa kanyang pagtitiwala at pagmamahal kay Naomi? Ito po ay nag-i-imply o tinatawag nagpapahiwatig ng dedikasyon at pananampalataya sa ugnayan nilang dalawa. Napaka-dedicated ni Ruth sa kanyang biyanan. At dito nating mamamalas kung paano nabuo, na-develop ang pananampalataya ni Ruth. At malamang na itong si Naomi ay nagbabahagi ng patungkol kay Yahweh. Ang patungkol sa pagliligtas na ginawa ni Yahweh sa kanyang bayan. Ang kadakilaan ni Yahweh. At ito ay maaaring tumatak sa buhay ni Ruth. At siya'y natuto sa kanyang biyenan. Kaya mapupunan natin ang implication, yung dedikasyon niya at pananampalataya sa kanyang biyenan. Okay? Ay ikalawa ay paano naiiba ang konsepto ng pangako ni Ruth kumpara sa mga pangako sa mga panahon ngayon. Kasi ito pong pangako ni Ruth, talaga pong ito yung napaka totoo at dedicated, may determinasyon. Okay? So, nagtatampok ng isang uri ng pagtitiwala at pananampalataya na bihirang makita sa mga pangako sa kasalukuyang panahon. So, yung kanyang pangako, okay? Na saan man siya titira, saan man siya pupunta, titira, kung sino ang bayan niya, kung sino ang Diyos niya, yun din ang magiging bayan at Diyos niya. Kaya grabe po yung konsepto ng pangako dito. Sabi niya, kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Yun po yung tinatawag nating uh, uh,
determination and commitment sa kanyang promise, sa kanyang pamilya, na hindi niya hiniwalayan ang kanyang biyenan. Bagamat siya ay manugang lang, pero yung pagmamahal niya at yung kanyang loyalty ay naroon pa rin sa kanyang asawa, no? Kasi asawa, di natin alam kung sino asawa ni Ruth, baka si Kilion or si Malon, ano? Pero dito, mapupunan natin ano, yung tinatawag na pag-ibig at yung katapatan. So ito po yung konsepto na itinuturo sa atin ni Ruth. At mapupuna po nyo mga ilang application dito, no? Sa pamilya, nagbabago eh. Pero to ay itinuturo sa atin ang isang prinsipyo na kung dumarating man sa mga tinatawag nating hamon ng buhay ang ating pamilya, ay wag nating tinatawag na kaligtaan o pabayaan. Kumbaga, naroon pa rin tayo. Naroon yung ating pag-ibig at naroon ang ating loyalty. Kasi yung pamilya, ibinigay ng Diyos sa iyo yan eh. Hindi ka naman pwede magpalipat-lipat at sasabihin mo ito ang pamilya mo. There is only one family na pinanggalingan mo. Pero kakaiba tong si Ruth kasi nang yakapin niya ang pananampalataya ng Israel, niyakap na rin niya ang kanyang biyanan. Dahil mahal ni Ruth yung kanyang asawa eh. Kaya yung pagtitiwala at pananampalataya, bihira pong makita to. Sa ating panahon ngayon, magkaroon lang kayo ng problema sa iyong pamilya, sa iyong mag-asawa, ay iiwanan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. So wala na pong pag-ibig na namamagitan doon. At wala na rin yung katapatan. Kaya nakalulungkot na isipin, may mga ganitong tagpo sa mga pamilya na iniiwan nila yung pamilya nila at sumasama sa iba dahil lamang sa kahirapan. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Kasi hindi lalagay ito ng Biblia kung hindi ito nagtuturo sa atin ng buhay na dapat nating ipamuhay. Ano man ang nangyayari sa ating pamilya, ay manatili tayong nagtitiwala at nananampalataya doon sa ating pamilya na pinagmulan at niyayakap. Alright? Ikatlo, paano po nagpapakita ang pangungusap na ito ng katapatan at pagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok? Okay? Ito yung yung tinatawag nating paraan, nagtatanong tayo. Paano ba pinapakita? So pinapakita nito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng determinasyon ni Ruth na manatili at sumama kay Naomi. So grabe yung yung kanyang determination. Hindi talaga niya iniwan ang kanyang biyenan. At siguro sa nakita niya, matanda na si Naomi, tapos nag-iisa na lang. So nagkaroon ng tinatawag na pangako si Ruth na sumama doon sa kanyang biyenan. At ito yung kanyang determinasyon na itinuturo na yung pag-ibig at katapatan ay manatili. Hindi dahil lamang sa mga pagsubok na dumating, mga problema, ay iiwan mo na ang iyong pamilya. So hindi po ganoon si Ruth, Pero yung si Orpa ay umuwi na ng Moab. Pero si Ruth hindi. Talagang siya ay nanatili dun sa kanyang biyenan. Alright? At makikita natin dito ang mga principle na yung pag-ibig at loyalty sa kanyang pamilya ay pinararangalan ng Diyos. Okay, number 4. Ano po ang mga halimbawa ng modernong sitwasyon? Yung kasalukuyang panahon natin, kung saan maaaring gamitin ang prinsipyong ipinapakita ni Ruth. Okay? Ito po yun. Ang halimbawa po ay yung pagtanggap at pagsuporta, okay, ng isang kaibigan o isang member ng pamilya sa panahon ng kahirapan o kagipitan. So, dumadating sa buhay ng mga pamilya ang tinatawag po nating mga pagsubok. Dumadating yung mga hamon
mga matitinding problema na minsan ay mahirap harapin. Pero ang halimbawa na sa modernong sitwasyon, kung maaari nating gamitin ang prinsipyong ito, ay yung pagtanggap na kung ano yung kasalukuyan nangyayari at sumuporta doon sa kanyang pamilya. Hindi yung iiwan mo ang pamilya mo at sasama ka sa iba nang dahil lamang sa pera, nang dahil lamang sa problema. Tandaan niyo po, iisa lang ang pamilya na pinagmulan mo. Alright? So kaya, hindi natin alam sa panahon ngayon kung anong kahirapan, kagipitan ang dinadaanan nyo. Pero ito ay nagtuturo sa atin na kailangan nating tanggapin at kinakailangan tayong magsuporta pa rin na kahit na anong nangyayari. Kasi doon kayo nilagay ng Diyos eh. Dahil yun ang pamilya mo. Pero nangyayari po yan sa mga pamilya na mga hindi kinakaya ang mga problema kaya iniiwan nila yung pamilya nila. Alright? Hindi po naman natin masasabi na wala silang utang na loob. Ano? Pero sa prinsipyo ni Ruth, ano po, na maaaring gamitin natin ngayon, ay naroon yung pag-ibig at katapatan. So kung meron pa tayo nito na natitira sa ating pamilya, ay hindi natin ito ipagkakanulo, iiwan, nang dahil lamang sa kahirapan. Amen. Alright? Ikalima, paano ito nakakatulong sa pag-unawa natin sa kahalagahan ng mga relasyon at pananampalataya sa ating mga buhay? At nagtatanong po tayo ng paraan, ano po? Yung paano nakatutulong yung maunawaan natin yung value ng relationship at yung ating pananampalataya. So, si Ruth, binigyan niya ng value yung kanyang relationship eh. Lalong-lalo na doon sa asawa niya. Siguro mahal na mahal niya yung asawa niya at minahal na rin niya yung kanyang biyenan. Kaya yung kanyang relasyon sa pamilya ni Ruth, ni Naomi, ay napaka-strong. At dito makikita natin na si Ruth ay natuto ng pananampalataya patungkol kay Yahweh. So yung tanong natin, paano nakatutulong? Sa pamamagitan ng papapakita ng halimbawa ng tunay na dedikasyon at pagmamahal sa isang tao at sa Diyos. So yung halimbawa, mapapakita po natin yan na meron tayong dedication sa ating family. Hindi dahil sa kahirapan na ating dinadanas, imagine mo sa haba ng inyong nilakbay, nang dahil lamang sa isang bagay na maliit, ay iniwan mo na yung pamilya mo. Parang ano yan, ano, yung kumbaga, ewan, hindi natin maipaliwanag ano, kung bakit merong mga ganong ugali ang tao na handa niyang iwan yung kanyang pamilya na kasama niya sa mga panahon na talagang may kasaganaan, may problema, may mga pagsubok. At ito ay nagiging isang malaking hamon. Pero makatutulong ito sa atin na magpakita ng halimbawa ng tunay na dedikasyon at pagmamahal sa isang tao at ganoon din sa Diyos. Yan ang halimbawa na pinakita ni Ruth. At yan, kaya nalagay dito sa Biblia upang paghugutan natin ang mga aral. Na ibig sabihin, kung saan ka mang pamilya naroon, mamahalin mo yan at magiging loyal ka dyan. At ganoon din sa simbahan. Kung saan ka lumaki, saan ka pinalalago, pinatatatag, ay naroon ang pagmamahal mo at naroon ang iyong katapatan. Naintindihan po mga kapatid. Kasi bilang pamilya, literal na pamilya at spiritual na family, nariyan ang pag-ibig mo, nariyan ang pagmamahal mo at ang iyong katapatan. Kaya itong aral na to na ating tinatalakay ngayon ay isang
aral o turo sa atin na nagbibigay ng ah, inspirasyon sa ating buhay. Na tayo ay maging, kumbaga, mapagmahal at maging tapat sa ating pamilya, sa ating simbahan, kung saan tayo naroroon. Hindi ka pwede magkaroon ng 2 pamilya, 3 pamilya, at magpapalipat-lipat ka sa tuwing laging may problema. Hindi po nawawala ng mga hamon, pagsubok, problema ang pamilya, laging mayroon. Pero yung pagmamahal mo at loyalty naroon, itinuturo ito ng Biblia sa atin. Bakit? Kasi doon ka nagmula. Sila ang nagpalaki sa iyo. Sila ang nag-alaga sa iyo. Sila ang nag-aruga sa iyo. Sila ang tumulong sa iyo. Okay? Kaya dito makikita natin si Ruth na bagamat siya ay sampid lang, pero niyakap niya ang pamilyang ito ni Naomi at ganoon din ang kanyang pananampalataya. Pinarangalan ito ng Diyos sa bandang huli. Katulad ng ating nabanggit kanina na yung pinagmula ng lahi ni David, ano? Si David mula kay Jesse, si Jesse mula kay Obed, si Obed mula kay Boaz, at ang asawa ni Boaz ay si Ruth na ah, manugang ni Naomi. Amen po. Okay? So, buudin po natin ang ating talata na tinatalakay ngayon. Ang talata mula sa aklat ni Ruth ay nagtuturo sa atin ng halaga ng pagiging tapat, halaga na magmahal, halaga na sumunod sa landas ng Diyos sa ating mga buhay. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagpapakita ng matinding pag-ibig at katapatan ni Ruth kay Naomi at sa Diyos, ipinapaalala sa atin na ang pagiging tapat at mapagmahal ay mahalaga sa pagtahak ng ating mga landas. Kasi kung wala tayo niyang pag-ibig at katapatan, kanino kaya tayo magmamahal? Sino kaya ang mamahalin natin at kanino kaya tayo magtatapat? Dahil kung meron tayo niyan, dala-dala natin yan habang tayo nabubuhay. At yun ang prinsipyo sa buhay ni Ruth. Dinala niya yan. Number 3, ang kanyang halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa atin na sundan ang mga halimbawang ito at huwag kalimutan tanungin ang ating mga sarili kung saan tayo patungo. Sino ang ating kasama at sino ang ating Diyos. Tandaan po natin, may moral lesson lagi ito. Ano po? Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating mga pangako at pagtitiwala sa Diyos, tayo ay magiging mga tanglaw sa madilim na daan ng mundo. Kung paano si Ruth ay naging tapat sa kanyang pangako na naging tanglaw sa madilim na mundo ni Naomi, ay maaaring ganun din tayo na maging tanglaw sa madilim na mundo ng ating pamilya. Okay? Sa pamagatan po natin ng ating paksa ngayon, ang pag-ibig at katapatan ay pangako sa tunay na ugnayan. So, kung merong tunay na ugnayan, ang bawat miyembro ng pamilya at meron silang pangako ng pag-ibig at katapatan. Lahat po ng mga suliranin ng pamilya ay malalampasan dahil naroon ang pag-ibig, naroon ang katapatan. Na ibig sabihin yan, hindi mo maitatakwil ang sayo. You cannot deny your own because they are member of your family. Miyembro sila ng pamilya mo kahit na anong mangyari. Amen? Okay, tanong. Ano ang nilalaman ng pangako na tunay na ugnayan? Okay? So tayo po ay nakikipagrelasyon
Iba po yung relasyon natin sa ating pamilya, relasyon natin sa ating mga kaibigan, relasyon natin sa ating mga kasama sa trabaho, at ganoon din naman sa ating simbahan. Tayo ay nakikipag-ugnayan, pero iba-iba po ang level ng ugnayan na yan. Ang family ay sticker. Mas mano yan, strong ang bonding. Okay? Ang magkaibigan ay ano yan, medyo malapit din sa pagiging sticker in a family. Pero pamilya pa rin ang uuwian mo. Ganon din naman sa trabaho. Okay? Magkakasama lang kayo dyan. Pero nadidevelop po ang relationship. Sa simbahan, ganon din. Tayo'y pamilya at isa ang ating sinasamba, pinaglilingkuran. At yun ang ating ugnayan. Pero dito sa ating paksa ngayon, yung nilalaman ng pangako ng tunay na ugnayan. At ito ay sa buhay ni Ruth at ni Naomi. Dahil sila lang na lamang dalawa ang natitira, miyembro ng kanilang pamilya. At wala na silang pupuntahan eh. Kaya sila ay napaka-strong ng kanilang bonding. Strong kanilang relationship. Kaya yung istoryang ito ay napalagay sa Biblia upang ituro sa atin ang mahalagang aral na anuman ang mangyari bilang miyembro ng ating pamilya, yung pagmamahal, yung pag-ibig at katapatan, doon mo pa rin sa kanila ilalagay. Amen. Okay? So number 1, ano yung nilalaman ng pangako? Ang nilalaman niyan ay pag-ibig at katapatan sa mga ugnayan. Okay? Balikan lang natin yung talata, no? Magandang pagbulay-bulayan ito kasi ito yung pangako ni Ruth kay Naomi. Sumagot si Ruth, "Wag po ninyong hilingin na iwanan ko kayo." Kasi si Orpa ay umalis na eh. Nagpaalam na. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. So ito napaka-determine ni Ruth. At hindi na napigilan ni Naomi na huwag kang sumama. Talagang tinanggap na rin ni Ruth. Dahil determinado talaga, ito yung si Ruth na sumama kay Naomi. Dahil yung pananampalataya ni Naomi ay natutunan na ni Ruth ang pagkakilala kay Yahweh. Kaya dito po sa mga senaryong ito, makikita natin na hindi magpapahayag ng ganitong nilalaman na saloobin ang isang tao kung hindi siya natuto sa kanyang biyenan. Amen po. Kaya ang tawag natin dito ay yung walang iwanan eh. Kasi yung kanyang pag-ibig at loyalty ay naroon. Okay? So tanong, paano mo maipapakita ang iyong pag-ibig at katapatan sa iyong ugnayan? Ito man po ay mapatukoy sa pamilya, kaibigan, simbahan. Kasi tayo ay nakikipag-ugnayan na nakikipagrelasyon tayo sa tao sa iba't ibang level lang. Pero dito sa senaryong ito, yung ugnayan ng pamilya. So paano mo ipapakita ang iyong pag-ibig? Yung katapatan mo. Okay? Ang sagot, sa pamamagitan ng iyong gawa. Okay? Ano yung gawa? Na tumutulong sa panahon ng pangangailangan. Ewan ko lang kung walang miyembro ng pamilya na tumutulong. Pagkat kung meron tayong miyembro ng pamilya na tumutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, aba, yan po yan, may pag-ibig at merong katapatan sa pamilya nyo. Pero kung hindi po yan tumutulong at yan ay nagsasarili na ng kanya, gusto nung mag-isa,
Abay, walang pag-ibig yan. O nawala na ang pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang isa sa mga ah, halimbawa o papapakita ng pag-ibig at katapatan. Yung tumutulong ka sa panahon ng pangangailangan ng iyong pamilya. Na hindi mo sila pinabayaan o kinalimutan. At ang pagtulong ay maraming paraan. Inaalala mo sila sa panalangin, nagbibigay ka ng maaari mong maitulong sa kanila. Alright? And then ikalawa, nagmamalasakit sa panahon ng pagkalugmok. Yung panahon na ikaw ay yung talagang devastated. Naroon ang pagmamalasakit mo. At yun ang gawa na pinakita ni Ruth sa kanyang biyenan na si Naomi. Yung pagmamalasakit. Imagine mo, matanda na yung biyenan niya. Sabi niya, hindi kita iiwanan. So yun ay nagpapakita ng pagmamalasakit niya dun sa kanyang biyenan. Kaya sa isang pamilya na meron tayong ganito na uri ng pagmamalasakit, sa panahon na lugmok ang isang miyembro, ayan ay nagpapakita ng pag-ibig at loyalty. Hindi yung kung kailang lugmok, iiwanan mo. Nagigess niyo po? Ay wala kang pag-ibig niyan. Ibig sabihin, nawalan ka talaga ng pag-ibig. Kaya lang, ito lang po tatandaan natin. Kapag nawala ang loyalty mo at pagmamahal mo sa iyong pamilya, kahit saan kang pamilya pumunta, hindi mananatili ang pag-ibig mo at katapatan. Kasi kung naipagkanulo mo nga yung pamilya mo, malamang yung sasamahan mo, ipagkakanulo mo rin. Amen po, mga kapatid. Kaya yung pamilya nyo, diyan kayo nagmula, yan nag-aruga sa inyo, nag-aalaga sa inyo, yung malasakit. Sa panahon ng pagkalugmok, dapat naroon kayo. Hindi nyo pinababayaan. Amen? Right? And then, ikatlo, nito yung sa pamagitan ng yung gawa na sumusuporta sa mga plano. Right? So, bawat family ay may iba-ibang plano eh. Pero nagplano nito na pumunta ng Bethlehem ay si Naomi kasi nabalitaan niya na sumasagana ng Israel, ang Juda. Kaya naisip niya na bumalik muli doon sa bayan niya. Kaya nga nung pag-uwi niya, wala siyang dala eh. At nang makita siya nung kanyang mga kababaihan, sabi nila, hindi ba si Naomi ito? Oo nga. Ay nasan kaya siguro yung kanyang asawa at mga anak? Kaya nung makita, nang madinig ni Naomi, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Tawagin na lang ninyo akong Mara. Ay sabihin ng Mara, yung kapaitan. Kasi grabe yung kanyang dinanas eh. Nung siya nasa Moab, namatay yung asawa niya. After 10 years, yung dalawang anak naman niya namatay. Kaya malaki yung kapigatian na dinanas ni Naomi, O dahil sa awa din ng Diyos sa kanya, biniyayaan siya ng isang manugang na tumulong sa kanya, sumusuporta sa kanyang plano. Actually, dalawa yung manugang niya eh. Kaya lang, medyo hinamo niya tong dalawa. Huwag niyo na ako samahan, umuwi na kayo. Pero si Ruth ang nanatili. Kaya ito, makikita natin kung sinong miyembro ng ating pamilya. Yung nagmamahal at merong loyalty. Alright? So, tandaan natin, pag ipinagkanulo mo ang pamilya mo, kahit saan pamilya ka pumunta, ganun din ang gagawin mo. Alright? Yan po ay masa senaryo ng pamilya, mapasenaryo ng simbahan. Kaya hindi ko ini-encourage na kahit sa simbahan, yung magpalipat-lipat ng kung saan dito ka, doon ka. Walang loyalty yan. Pero kung saan ka natuto, doon ka dinala ng Diyos para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, manatili ka doon. Diyan ka na inilagay ng Diyos eh. Amen po. Alright? So, yan po yung laman nitong ating number 1. Ang nilalaman ng pangako ay pag-ibig at katapatan. Tandaan natin,
Ang pag-ibig at katapatan mo sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, o sa iyong simbahan ay makikita sa pamamagitan ng iyong gawa. Ipapaalala ko lang mga kapatid, kung nasaan ang pag-ibig mo, pagmamahal mo at ang iyong katapatan, naroon ang puso mo. Okay? Ikalawa, tapat at matatag na pananampalataya sa Diyos. So ito po yung laman ng pangako ng pag-ibig at katapatan sa ugnayan. Kapag ikaw ay naging tapat at matatag sa iyong pananampalataya sa Diyos, walang pwedeng gumiba nito eh. Tingnan niyo pong, balikan natin yung talatang muli. Kasi dito sa talatang to, grabe yung expression ng katapatan at katatagan sa pananampalataya ni Ruth. Imagine mo, no, yung panahon na yon, talagang nung mamatay yung asawa ni Ruth, siyempre apektado din siya. At hindi nabanggit na meron silang anak. Wala. Siguro, ay earlier pa nang mamatay yung kanilang mga asawa, ang magkapatid na Malon at saka ni Kilion. Itong si Orpa ay umalis na, itong si Ruth ang naiwan eh. Kaya makikita nyo doon sa kanyang expression sa statement niya, wag po ninyong hilingin iwanan ko kayo. Okay? Talagang napaka-attached ni Ruth doon sa kanyang biyenan. Hayaan ninyong ako'y sumama sa inyo saan man kayo pumunta. Doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. So, ibig sabihin, makikita natin dito yung kanyang tapat at matatag na pananampalataya sa Diyos. Dahil nakilala na ni Ruth ang Diyos ng Israel. Kaya sabi ni Ruth, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Mga Moabites mga Diyos-Diyosan ang kanilang sinasamba sa Moab eh. Pero tinalikuran ni Ruth ang mga practices ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan at sumama dito sa kanyang biyenan. Kumbaga, kung ano magiging tradition nyo, yun na rin gagawin ko. Yung lifestyle nyo, ganun na rin. At yun, nagpapakita ng katapatan niya sa kanyang pananampalataya. Amen po. Hindi yung yung naghiwalay pa kayo. O, yung ka, dito ako. Meron pong gano'n na istorya, po. Pero dito, makikita natin yung pag-ibig katapatan sa miyembro ng kanyang pamilya. Alright? Pero ito po nangyayari, hindi magandang senaryo, no? Yung naghihiwalay pa. Kahit nga sa mga mag-asawa at pamilya, naghihiwalay pa ng kanilang simbahan. Naghihiwalay pa ng kanilang tirahan. So doon makikita natin, wala na yung pag-ibig at saka yung katapatan. Pero grabe si Ruth, ang tinuturo dito sa atin na talagang yung kanyang pag-ibig at loyalty dun sa kanyang biyenan, sa kanyang pamilya, hindi niya inalis. At ito makikita natin na ito pala, pinaparangalan din ng Diyos. Okay? Tanong, ano po ang larawan ng pagiging tapat at matatag na pananampalataya? Ito po yun. Okay? Yung larawan nito, inspirasyon. Paano natin sasabing inspirasyon? Ibig sabihin lamang yan, itong si Ruth ay naging inspirasyon. Hindi niya iniwan ang kanyang pamilya. Hindi niya iniwan ang kanyang biyenan. Para lamang doon sa gusto niya. Hindi. Sabi niya, kung sino yung magiging Diyos mo, yun din ang aking magiging Diyos. So, yan po isang inspirasyon. At may mga tao na talagang makakakita niyan. Na kumbaga, hindi mo iniwan tong pamilya mo. Hindi mo binitawan, naroon ka pa rin.
kahit na anong nangyari. Okay? So yan po yung pag-ibig at katapatan sa pamilya. Pwede nating i-apply din sa simbahan. Alright? Ang inspirasyon na maging tapat sa pangako, isa po yan. Na kung anong sinabi ni Ruth, ginawa talaga niya. Kaya nung sila'y naroon na sa Moab, siyempre, dahil parehong babae po yan, balo yung nanay niya, siya na may balo na rin, parehong balo eh. At nagtulungan po sila. At kumakain din sila dahil itong si Ruth ay nagsimula rin maghanap buhay. At nang siya makakita ng mga kung sa may anihan, naroon siya at nangihimalay. At dahil yun ang kanyang pangako dun sa kanyang biyenan. Kaya na-inspiration to si Ruth eh. Sa kung sino man makababasa ng kwento niya. Tinulungan niya yung biyenan niya. Okay? And then inspiration din na yung magtiwala sa Diyos. Dahil si Ruth, talagang naniwala din sa Diyos. Nagtiwala sa Diyos. Natutulungan sila. Kahit nga dun sa pagbinasa niyong kwentong yan, itong magbiyanan ay nag-uusap na may awa ang Diyos. Sasamahan ka ni Yahweh. Hanggang malaman na ni Naomi na si Boaz ay isa sa kanyang malapit na kamag-anak. At yung pala, yung pag-aari ng kanyang asawa, ay kumbaga parang ano yan eh, naibenta doon sa kamag-anak. At walang pwedeng bumili niyan, kundi yung kamag-anak din. Ay si Boaz ang tinatawag na the kinsman's redeemer, yung malapit na kamag-anak. Siya yung tumubos ng property ni Elimelech. At doon, makikita natin, nang malaman nga ni Boaz ang kwento ni Ruth, ay na-inspired siya kasi napakabuti mong tao. Dahil si Boaz medyo matanda na eh. Kaya sabi ni Boaz, hindi yung kabataan ang hinahanap mo. Kumbaga siya matanda na eh. At yun ang napangasawa nga ni Ruth, si Boaz. Kaya dito makikita natin yung pagtitiwala sa Diyos na kahit sa panahon ng mga kagipitan at mga hamon, ang Diyos nire-reward ito, ginagantimpalaan. Kaya maghintay lang tayo, kung tayo dumadanas ng mga hamon sa buhay ng kawalan. Magkakaroon din kasi may pangako ang Diyos eh. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Pero doon sa mga taong hindi makahintay, talagang magpapasya na yan, iwanan ka na. Alright? Ikatlo, inspiration din na merong pag-asa. Kaya grabe, nung malaman nga ni Naomi na meron pala siyang kamag-anak na malapit, sabi niya kay Ruth, pumunta ka doon sa kamalig kung saan siya nag-aani. At kumbaga humiga ka doon sa may paanan niya. Ayun na yung simula. Kumbaga, talagang nagustuhan na din ni Boaz si Ruth kasi si Ruth ay mabait. At nakita niya doon ang pagiging, kumbaga, larawan ng babaeng masunurin at mayroong paggalang. At yun ay si Ruth. Kaya, napakasalan ni Boaz si Ruth. Ayun, napabalik yung property. Kumbaga, meron na uli silang sasakahin, tataniman ng kanilang mga trigo. Right? Yung tinatawag na sibada, So, ito po ay inspirasyon na makikita natin na maging tapat sa pangako, na magtiwala sa Diyos, na may pag-asa pa. Kaya kung merong pag-ibig at katapatan, tayo ay nagiging inspirasyon din. Dahil yung mga hamon ng buhay ay ating hinarap, hindi po natin tinakasan, hindi natin tinakbuhan. Kasi may mga taong ganyan, na kapag dumadanas na ng hirap, iiwanan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Ako sa akin na ang buhay ko. Meron pong mga ganyan. Hindi natin sila masisisi. Pero itong pinaka-aaral nito,
sa aklat ni Ruth na prinsipyo na may apply natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sarili. Kung paano tayo magmahal at kung paano tayo maging tapat sa ating pamilya. Lalo na ganun din sa ating simbahan. Amen? Tandaan natin, inspirasyon ang pagiging tapat at matatag sa pananampalataya. Pwede kang maging inspirasyon. Inspirasyon ng katapatan at katatagan. Na hindi mo iniwan ang pamilya mo. Hindi mo pinabayaan ang member ng pamilya mo. Si Ruth at si Naomi, they were the family. Sila lang ang pamilya. Okay? At hindi nila iniwanan ang isa't isa. Ito ang challenge natin ngayon. Kaya mo bang magpakita ng pag-ibig at katapatan sa iyong pamilya? O iiwanan mo na ang pamilya mo dahil may nakita ka ng iba? O ayaw mo na sa pamilya mo? Hamon po yan. Hinahamon po ang ating pag-ibig at katapatan. At minsan, may mga tao pong bumibigay sa ganitong mga pagkakataon na hindi nila matanggap at ayaw nilang suportahan ang kanilang pamilya. Ikalawa, kaya mo bang maging tapat at matatag sa iyong pananampalataya? Mga kapatid, ang katatagan at katapatan ng ating pananampalataya, yan ay nagiging tunay kapag tayo mayroong pag-ibig sa ating puso. Kasi kung nagmamahal ka pa sa iyong pamilya, magiging matatag ka sa iyong pananampalataya. Pero kung nawalan ka na ng pag-ibig, hindi mo nasusuportahan ang iyong pamilya. Wala ka ng pakialam. Mga kapatid, sa larangan ng pamilya, ng kaibigan, ng simbahan, o paglilingkod man, makikita mo ang pag-ibig at katapatan sa iyo kung sila ay kasama mo. Amen? Sa panghuli, ang pag-ibig at katapatan ay pinararangalan ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. Si Ruth ay naging ninuno ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakatala siya sa kasaysayan ng bansang Israel. Isa pong Moabita yan. Hindi po Israelite yan. Pero dahil sa kanyang pag-ibig at katapatan sa Diyos na ipinakita niya doon sa kanyang biyenan, pinarangalan din siya ng Diyos. At maaari din tayong parangalan ng Diyos. Okay? Sa ating pag-ibig at katapatan sa ating pamilya. Na naroon tayo, hindi natin sila pinabayaan, hindi natin sila hinayaang mag-isa. Kundi naroon tayo, inalalayan pa rin natin sila. Alright? Sana ay napagpala po tayo ng mensaheng ito. At kung kayo po napagpala, tayo pinadako sa ating tithes and offering. You can send your tithes and offering to my GCash. So alam na po ninyo ang aking GCash number. Okay? Kung kayo po napagpala nitong ating mensahe ngayong gabi. Alright? So, ito po ay naganap na. Ano po? Okay? Ang ating pong reminders ay ating pong ipag-pray. Ano po? Ang church, ganun po din ang ating worship service on this coming 24. Okay? Ay aking i-confirm sa inyo ang ating worship service. So kung merong mag-register dyan sa ating group chat, nasasama kayo, at least mga abutin tayo ng mga 40. So maganda ng numbers yan. Alright?
So pag-pray po natin ang gawain na yan on this coming 24 kasi wala tayong service ng face-to-face ng third Sunday. Magpo-fourth Sunday na po tayo. Yun ang ating worship service. Okay? At kasama na rin doon ang ating baptism. Kung meron po tayong candidate for baptism, ay ating pong babautismuhan na. Alright? So tayo po ay dumulog sa panalangin at ipanalangin natin sa Panginoon ang ating mga kapatid na dumadaan ngayon sa mga pagsubok ng buhay. Pag-pray po natin si Sister Eva, no, yung kanyang kalalagayan. So totoo lamang po ay napakahirap po ng kanyang kalalagayan. Pero tayo bilang isang, kumbaga, pamilya sa simbahan, ay tayo patuloy na dumudulog sa Diyos sa panalangin, na may panalangin natin siya. Right? Sa gayon, ay biyayaan siya ng Diyos. At ang pamilya niya ay nariyan naman para umalalay sa Kanya. Tayo is bilang isang spiritual family, we pray for her, and then ganun din yung ating mga kapatid ay ating ipanalangin ano po yung kanilang mga pangangailangan. Amen po? Alright? Sige po, tayo dumulog sa panalangin. At bago tayo magwakas sa ating bendisyon na panalangin, panalangin po din natin ating mga kaloob na i-bless ng Lord. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Sa aming pong natutunan ngayon, Panginoon, ang pag-ibig at katapatan sa aming ugnayan, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa aming simbahan. Na nawa, Panginoon, ay maging inspirasyon kami, Panginoon. Katulad ni Ruth, na siya ay nagmalasakit, tumulong, nagmalasakit, at uh, tumulong, Panginoon, sa kanyang pamilya. Naway ganun din kami, Panginoon, na ang pag-ibig namin at katapatan ay hindi mawawala sa aming pamilya, Panginoon. Dahil doon mo kami ay inilagay, doon kami natuto, doon kami hinubog. Naway pahalagahan namin ang mga taong ito na kung saan doon kami natuto, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi. Pagpalain mo po. At ganun po rin naman aming dalangin ang aming kapatid na Eva, Lord God, sa kanyang pangangailangan, sa kanyang kalalagayan. Lord, I pray na hindi lamang po provision ay bigay mo, kundi ang kagalingan mo na kailangan niya, Panginoon. Ang himala mo ang aming dalangin, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid. Dinadalayan po din namin, Panginoon, ang aming mga pamilya, bawat member ng aming family, Lord. Ang aming pag-ibig at katapatan ay nananatili na nasa kanila, Panginoon. Ito po yung aming dinadalangin, Lord, ang aming mga kaloob. Na-bless mo po ang aming mga kapatid na magkakaloob, Panginoon. Pagpalain po sila at balik sa kanila to ng liglig at umaapaw. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin. At ganun po rin naman yung aming worship service on this coming 24 na may samahan mo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? Ulitin po natin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayo mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. At magkikita-kita po tayo muli sa susunod na linggo on this coming Sunday. Loobin ng Diyos na tayo po ay makapag-worship service sa 24 dito po sa Banglim, sa Muntalban. Okay? See you po and God bless.
patay. Wow. Okay. Ba. Wow. Hindi magpatay ito Ito. Okay. Wow. Wow. Malapit ito.